Alam nyo ba? Una, ang madalas na pag-ihi sa gabi ay hindi simpleng katandaan. Pangalawa, maaari itong tahimik na sumisira sa puso at utak nang hindi mo namamalayan. Pangatlo, at may isang bagay sa hapagkainan natin tuwing gabi na palihim na nagpapagulo ng tulog mo. Ngayong gabi, pag-uusapan natin ang isang problemang pinagdaraanan ng napakaraming kababayan nating edad 45 hanggang 90 pataas. Ang pagbangon ng 2 o 3 beses sa gabi para umihi. Marami po ang nagsasabing, normal na yan, Dok. Tumatanda na ako. Pero hindi po laging ganon. May mga dahilan na pwede nating ayusin at may mga gawi na pwede nating baguhin nang hindi gumagamit ng malalakas na gamot. Bago tayo magpatuloy, maaari ko po bang malaman saan po ninyo ako pinapanood ngayon at anong oras na riyan? I-type nyo po sa comments dahil bawat mensahe ninyo ay mahalaga sa akin. At mahal kong mga lolo't lola, kung may isa mang video na makakatulong sa inyong tulog ngayong linggo, eto po yun, huwag niyong palampasin hanggang dulo. Mahal kong mga lolo't lola, bakit nga ba madalas tayong nagigising sa gabi para umihi? Hindi po ito basta-basta nangyayari. May ilang pagbabago sa katawan na dumarating habang tayo ay tumatanda. At kapag naiintindihan natin ito, gumagaan ang loob at mas nagkakaroon tayo ng direksyon kung paano aayusin. Una, bumabagal ang trabaho ng ating mga bato, kidneys, sa gabi. Habang dumaragdag ang edad, humihina ang kakayahan nilang i-concentrate ang ihi. Ibig sabihin, mas mabilis mapuno ang pantog kumpara noong mas bata tayo. Pangalawa, ang isang mahalagang hormone na tinatawag na vasopressin ang nagsasabi sa katawan na bawasan ang paggawa ng ihi kapag gabi ay bumababa pagkatapos ng edad 60. Kaya kahit pareho lang ang iniinom nating tubig, mas marami tayong nagagawa at nilalabas na ihi tuwing gabi. Pangatlo, nagiging mas sensitibo ang pantog. Dati kailangan munang mapuno bago tayo makaramdam ng pag-ihi. Pero ngayon, kahit 100 hanggang 115 tamang amulin lang, halos isang maliit na baso ay sapat na para magpadala ng signal ang pantog na, gising, kailangan mo nang umihi. Naalala ko tuloy si Mohan G., isang 71 anyos mula sa Delhi. Sabi niya, Dok, dati parang mantika akong matulog, pero ngayon, bawat madaling araw, gising ako. Nang paliwanag ko kung bakit nangyayari ang mga pagbabagong ito, tumahimik siya sandali at sabi niya, kung ganito pala ang dahilan, hindi ko na masyadong sinisisi ang sarili ko. At doon nagsimula ang kagaanan ng kanyang pakiramdam. Dahil kapag naiintindihan natin ang katawan, nagkakaroon tayo ng kapayapaan. Mahal kong mga lolo't lola, kapag gabi-gabi tayong nagigising para umihi, hindi lang po tulog ang nawawala. Unti-unti ring naaapektuhan ang puso, utak, at kaligtasan natin. Kapag hindi tayo nakakapagpahinga ng tuloy-tuloy, hindi nakakarating ang katawan sa malalim na antas ng tulog kung saan dapat nagpapahinga ang puso. Sa halip na bumaba ang presyo ng dugo, nanatili itong mataas buong magdamag at sa paglipas ng panahon, tumataas ang panganib ng hypertension at stroke. Hindi lang po iyan. Kapag putol-putol ang tulog, hindi nagagawa ng utak ang natural nitong tungkulin. Ang paglilinis ng amyloid, isang uri ng protein na kapag naipon ay nagdudulot ng pagiging makalimutin, pagkalito, at paghina ng konsentrasyon. Kaya minsan, akala natin tanda na, pero ang totoo, kulang lang sa mahimbing na tulog. At may isa pang panganib na hindi napapansin, ang pagkaligaw sa dilim. Kapag bigla tayong bumangon, hilo, mahina ang tuhod at nagmamadaling pumunta sa banyo, tataas ang posibilidad ng pagkadulas. Tulad na lang ni Radha Aunty
68 anyos. Isang gabi, naglakad siya papunta sa banyo ng nakayapak. Nadulas siya sa basang sahig at nabali ang balakang. 3 linggo siyang nasa kama, hindi dahil sa sakit lang, kundi dahil sa takot na maulit ito. Mahal kong kaibigan, huwag palampasin ang kalangitan sa gabi. May paraan para maiwasan ang panganib, at iyon ang matututunan natin ngayong gabi. Mahal kong mga lolo't lola, may ilang simpleng gawi sa gabi na akala natin ay walang epekto, pero sa totoo lang, sila ang tahimik na nagigising sa atin tuwing hating gabi. Marami sa mga ito ay bahagi na ng nakasanayan, ngunit kapag pinagsama-sama, nagdudulot sila ng sobrang pressure sa pantog. Una, ang pagkain ng hapunan ng late, lalo na pagkatapos ng 7 p.m. Kapag huli tayong kumakain, hindi pa natatapos ang panunaw habang oras na dapat nagpapahinga ang katawan. Ang tiyan na patuloy na nagtatrabaho ay naglalagay ng dagdag na tensyon sa pantog. Kaya kahit hindi pa puno, nagugulat tayo sa biglang pagnanais umihi. Pangalawa, ang pagkain ng sopas o sabaw na maraming tubig. Akala natin magaang ito, pero sa katotohanan, dinaragdagan nito ang fluid load ng katawan sa pinakadelikadong oras ng pagtulog. Sa edad natin, hindi na ganoon kabilis ang pagproseso ng sobrang tubig. Pangatlo, may ilang pagkain na nagpapababa ng pH ng ihi, kaya nagiging mas acidic. Kamatis, pinya, orange, atsara, pati mga maasim na prutas. Kapag acidic ang ihi, naiirita ang lining ng pantog, at kahit kaunting laman lang, ay nagkakaroon agad ng signal na umihi. At pang-apat, maraming senior ang may nakasanayang uminom ng mainit na gatas o fruit juice pagkatapos ng 6:30 p.m. Oo, nakakaginhawa sa pakiramdam, pero dinadagdagan nito ang likido sa oras na dapat nagpaparelax na ang katawan. Isang maliit na tasa lang ay sapat para magpabalik-balik sa banyo buong gabi. Naalala ko tuloy si Mayher Auntie, 69 anyos. Gabi-gabi siyang kumakain ng sopas na kamatis at nagtatapos ng hiwa ng pinya. Iniisip niyang nakakatulong ito sa panunaw. Pero tuwing 1 a.m. at 3 a.m., gising siya, pagod, balisa, hindi makatulog muli. Nang ipinaliwanag ko ang epekto ng acidic at watery foods sa pantog, gumawa siya ng simpleng pagbabago. Pinalitan ang sopas ng light, steamed na gulay at inalis ang prutas pagkatapos ng paglubog ng araw. Sa halip, uminom siya ng natural na lunas na tatalakayin natin mamaya. Pagkalipas lamang ng 1 linggo, 1 beses na lang siya nagigising. Pagkalipas ng 2 linggo, nakatulog siya ng mahigit 6 na oras nang walang putol, unang beses matapos ang maraming taon. Minsan, ang katawan ay hindi humihingi ng mas marami. Humihingi ito ng tamang oras, tamang pagkain, at kaunting pag-unawa. Mahal kong mga lolo't lola, ngayon ay darating na tayo sa bahagi na nagbigay ginhawa sa napakaraming senior sa Pilipino, ang 1 kutsara bago matulog. Hindi ito gamot, hindi tableta, kundi isang simpleng halo na ipinasa-pasa sa mga tahanan sa loob ng maraming taon. Ang tradisyonal na reseta ay napakasimple. Wanang gisama ang 2 kutsara ng purong pulot, mandisama 4 kutsara ng sinangag na pulbos ng methi, fenugreek, clone, 1 kurot ng luyang dilaw, turmeric, o ajwain. Pero bakit ito napakalakas sa gabi? Ang pulot ay nagbibigay ng banayad at pantay na enerhiya, hindi nagpapataas ng insulin, at higit sa lahat, pinapakalma ang lining ng pantog, kaya hindi ito madaling mairita habang natutulog tayo. Ang methi, kapag sinangag at dinurog, ay may natural na anti-inflammatory. Binabawasan nito ang pamamaga sa loob ng pantog at tinutulungan ang digestive system na humupa
bago matulog. Ang turmeric o ajwain ay kilala sa kakayahang magpahupa ng tensyon sa kalamnan at bituka, kaya mas relaxed ang buong bandang pelvic area habang tulog. At napakahalaga nito, huwag umiinom ng tubig pagkatapos inumin ang halo. Kapag uminom ng tubig, mabilis mawawala ang epekto nitong nagpapakalma at mapipilitang gumana agad ang pantog na magpapaulit lang ng problema. Naalala ko si Sharma Unkel, 72 anyos. Sa loob ng isang taon, 3 beses siyang nagigising gabi-gabi. Nang sinubukan niya ang isang kutsara, sa loob lamang ng 10 araw, minsan na lang siyang gumigising. Sabi ng asawa niya, "Dok, ngayon para na siyang bata kung matulog." Minsan, ang katawan ay hindi kailangan ng gamot, kailangan lang nito ng tamang pag-aalaga. Mahal kong mga lolo't lola, upang maging lubos na epektibo ang isang kutsara bago matulog, napakahalaga na tama ang paraan ng paghahanda. Simple, praktikal, at pamilyar sa karamihan ng mga tahanang Pilipino. Una, ihanda ang meti. Magpainit ng tuyong kawali at irang ang buto ng meti sa loob ng 23 minuto hanggang lumabas ang banayad na amoy at magkulay golden brown. Huwag susobra upang hindi maging mapait. Palamigin at pagkatapos ay durugin hanggang maging pinong pulbos gamit ang mortar and pestle o maliit na gilingan. Ilagay sa malinis at tuyong garapon. Maaari itong tumagal ng hanggang 7 araw. Kapag hahaluin na ang recipe, gumamit ng maliit na mangkok na ceramic tulad ng karaniwang gamit sa kusina dahil hindi ito nagre-react sa mga sangkap. Sa pagsukat, kutsarang bakal ang pinakanaaangkop. Ang tamang sukat ay 1 kutsara ng purong pulot plus 1 kutsara ng pulbos na meti plus 1 kurot ng turmeric o ajwain. Haluin ng dahan-dahan. Huwag painitin dahil maaaring mawala ang natural na bisa ng pulot at meti. Inumin ang halo 30-40 minuto bago matulog sa oras na nagsisimulang mag-relax ang katawan. At tandaan, huwag uminom ng tubig pagkatapos upang hindi ma-dilute ang epekto nitong nagpapakalma sa pantog. At kung kayo po ay may diabetes, lalo na kung gumagamit ng insulin, mahalagang kumuonsulta muna sa inyong doktor bago subukan. Kapag tamang inihanda, ang maliit na kutsarang ito ay nagiging isang simpleng ritual ng pag-aalaga, ligtas, natural, at puno ng pag-asa. Mahal ko mga lolo't lola, upang maging mas epektibo ang isang kutsara bago matulog, may ilang simpleng gawi na maaari nating idagdag sa ating gabi-gabing rutina. Minsan, ang maliliit na pagbabago ay nagdudulot ng pinakamalaking ginhawa. Una, subukan pong kumain ng hapunan bago mag 6 p.m. o 6:30 p.m. Kapag maaga tayong kumakain, may sapat na oras ang katawan para tunawin ang pagkain bago matulog, kaya mas kaunti ang pressure sa pantog. Pangalawa, iwasan ang tsaa, mainit na gatas, o fruit juice pagkatapos ng gabi. Kahit maliit na tasa lamang, dinaragdagan nito ang likidong kailangang iproseso na nagiging dahilan ng pagbangon sa gitna ng tulog. Pangatlo, para sa mas maginhawang pahinga, subukan ang posisyon ng pagtulog na nakatagilid sa kaliwa at may malambot na unan sa pagitan ng mga tuhod. Mas gumagaan ang tiyan, mas humihina ang pressure sa pantog, at mas umaayos ang sirkulasyon. Isa pang mahalagang paalala, huwag umihi just in case. Kapag nasanay ang pantog na mag-empty kahit hindi puno, mas nagiging sensitibo ito at mas madalas kang magigising. Naalala ko si Kabita Maji, isang byuda mula sa Surat. 4 na beses siyang nagigising gabi-gabi. Nang sinunod niya ang 2 payo lamang, maagang hapunan at pag-iwas sa gatas sa gabi, sa loob ng 1 linggo, nakakatulog na siya ng 5 oras ng diretso. Minsan, hindi kailangang mahirap ang solusyon. Kailangan lang itong maging tama.
Mahal kong mga lolo't lola, hindi lang po iisang Pilipino ang nakaranas ng ginhawa mula sa isang kutsara bago matulog. Sa iba't ibang bahagi ng bansa, mula Cebu, Davao hanggang Laguna, marami pong senior ang nagulat sa pagbabago. Akala nila habang buhay na silang puyat at paulit-ulit na nagigising. Pero isang munting kutsara lang pala ang nagbalik sa kanila ng tulog na akala nilang wala ng pag-asa. Si Mang Roberto, 74 anyos mula sa Cebu City, ay halos 2 taon nang hindi nakakakuha ng tulog na lampas 2 oras kada putol. Pag inom niya ng halo ng 1 linggo, minsan na lang siyang nagigising. Sabi niya, "Dok, para akong bumalik sa dati. Ang gaan ng pakiramdam pagkagising." Sa Davao, si Aling Teresa, isang byuda na 5 taon nang hirap matulog dahil sa restless legs, napansin na humupa ang panginginig ng kanyang binti matapos niyang sabayan ang maagang hapunan at ang 1 kutsara. Sabi niya, "Akala ko tapos na ang mga gabing payapa, pero bumalik pala." At sa Laguna, si Tata Ismael, 72 anyos, at may mild diabetes, sinubukan ng halo matapos payagan ng doktor. Kumalma ang tiyan, bumaba ang iritasyon ng pantog, at naging mas presko ang kanyang mga umaga. Lahat sila ay may iisang mensahe. Akala namin wala ng lunas sa puyat, pero 1 kutsara lang pala ang sagot. Mahal kong mga lolo't lola, ngayong gabi ay napag-usapan natin ang tunay na mga dahilan kung bakit tayo madalas umiihi sa gabi. Ang paghina ng mga bato, pagbaba ng vasopressin paglampas ng 60, at ang pagtaas ng sensitivity ng pantog. Hindi po ito kahinaan, hindi sumpa ng edad, kundi mga pagbabagong natural na maaari nating tugunan ng may kaalaman at kaunting pag-aalaga. At nakita rin natin ang kapangyarihan ng 1 kutsara bago matulog. Isang simpleng halo ng pulot, methi, at luyang dilaw o ajwain na libo-libong senior sa India ang nakinabang. Hindi ito gamot na malakas, hindi ito reseta, ngunit ito ang nagbalik ng mahimbing na tulog at katahimikan sa kanilang mga gabi. Kung mayroong isang bahagi ng video na tumama sa inyong puso ngayong gabi, iniimbitahan ko kayong i-comment ang salitang pag-asa. Dahil ang pag-asang iyon, gaano man kaliit, ay maaaring magbigay liwanag sa puso ng iba. At kung sa tingin nyo ay makakatulong ang video na ito sa inyong asawa, kapatid, kaibigan, kapitbahay, o kasama sa walking group, pakishare po sa kanila. Huwag nating hayaang manatili sa atin lamang ang kaalamang ito. Naway maging payapa ang inyong gabi, kalmado ang pantog, at mahimbing ang tulog. Hanggang sa susunod na video, mahal kong kaibigan.